Magandang buhay! Last week nga ay pumunta kami ng La Union at tamang-tama dahil summer na ngayon. Sa mga may balak na mag-LU ay baka makatulong itong aming itinerary sa inyo. 3 oras lang mahigit mula Bulacan ay narating na namin itong San Fernando, La Union. At dahil 7 AM pa ang aming unang destinasyon ay napagdesisyonan muna naming mag-breakfast dito sa Jollibee. Wala nga palang parking space dito sa Jollibee San Fernando kung kaya tumuloy na lang kami sa aming pupuntahan. Malapit na rin pala dito itong Macho Temple na located sa Quezon Avenue, Barangay 2, San Fernando, La Union. Nabanggit ko nga kanina na 7 AM pa ito magbubukas kung kaya't naghintay na lang kami dito. Ang tahimik nga at napakalinis nitong lugar. Sa mga pupunta nga pala dito ay meron silang dress code. Bawal nga ang mini skirts, sleeveless, spaghetti straps, see-through, backless at off-shoulders sa mga babae. Eksakto nga 7 AM ay binuksan na itong gate. Free nga lang pala ang entrance fee dito kung kaya't wag na wag nyo itong palalagpasin kung kayo ay bibisita ng La Union. Itong Macho Temple ay isang Taoist temple na kilala sa pagkakaroon ng majestic 5-door gate. Dito nga sa taas ng temple ay overlooking ang ganda ng karagatan. Maaga nga kami nakarating dito kung kaya't kami lang ang tao sa mga oras na ito. Nakakatuwa nga kahit free ito sa mga turista ay napapanatili nilang malinis itong lugar. Pinapanatili nila ang pagiging sagrado ng loob ng kanilang templo kung kaya't pinagbabawal nila ang pagkuha ng video at mga pictures sa loob. Ang ganda at overlooking pala yung dagat. Picture tayo lahat. Magmula nga dito sa San Fernando ay susunod nga naming pupuntahan ang Baluarte Watchtower sa Luna, La Union. Mga 20 to 30 minutes nga ang biyahe mula San Fernando hanggang dito sa Luna. Bago makapasok dito sa Baluarte Watchtower ay mayroong babayaran na 20 pesos per head para sa kanilang environmental fee. Bukod doon ay wala na kayong ibang babayaran dahil free ang pamamasyal dito. Marami-rami na rin ang mga turistang namamasyal dito at wala ding bayad ang kanilang parking. Ang sarap nga ng hangin at dinig na dinig mo ang hampas ng alon sa dalampasigan. Ito palang Baluarte Watchtower ay binuo bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito ay nagsilbing lookout point ng mga gwardya laban sa pirata at sa mga panganib na darating mula sa karagatan. Kapag may mag-alok sa inyo na kuhanan kayo ng pictures ay huwag nyo itong palalagpasin dahil ang gaganda ng kanilang mga shots. Humihingi lang sila ng donasyon kung kaya't kahit magkano ang inyong pwedeng ibigay. Mula naman dito ay malapit lang ang susunod naming pupuntahan, ang Bahay na Bato. May entrance fee pala dito na 50 pesos at sulit na sulit naman dahil sa lawak nitong lugar. Hindi nyo na kailangang magbayad dito ng environmental fee dahil kasama na nga ito sa binayaran natin kanina doon sa Baluarte Watchtower. Mas marami ang mga turistang namamasyal dito. Lahat ng inyong lalakaran dito ay gawa sa pebbles at mga bato. Itinayo itong Bahay na Bato noong year 2000 bilang rest house ng mag-asawang Dr. Edison at Dr. Purita Noble. Idinisenyo naman ito ng isang Korean stone and wood sculptor na si Bong Kim. Malawak at mapuno itong lugar. Nasa gilid lang din pala ito ng dagat. Lahat nga ng inyong makikita dito ay hinugis at inukit mula sa bato. Kagaya nga nitong isang malaking alimango. Marami kayong makikita dito at tsak na mabubusog ang inyong mga mata at mamamangha dahil sa ganda ng pagkagawa. Dito naman sa loob ng museum ay makikita ninyo ang iba't ibang disenyo mula sa inukit na kahoy. Meron pa nga dito ang isang museum na punong-puno din ng palamuti mula dito sa pintuan hanggang sa mga daraanan. Ang ganda at kakaiba nga ang pag-ukit dito sa upuan na kahoy. Kapag mahilig kayo sa mga antiques ay maa-appreciate nyo ang lugar na ito. May mga nakadisplay din palang paintings dito sa daraanan papuntang itaas.
Pagdating sa itaas ay maaliwalas, ang sarap ng hangin, ang ganda ng view dahil overlooking nga ang dagat. Mula dito sa Luna, La Union ay bumalik uli kami ng San Fernando para mag-lunch sa Grumpy Joe. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit bumalik uli kami ng San Fernando. Ito kasing Grumpy Joe ay nagbubukas ng 10 a.m. Mga 6 a.m. lang kasi kami dito dumating kanina kung kaya't pinuntahan muna namin ang mga gusto naming puntahan na lugar dito sa La Union. Kapag gusto nyong kumain dito sa Grumpy Joe ay may maluwag silang parking space dito sa bandang likuran. Mabuti na lang at hindi ganong kadaming tao ngayon at nakapasok kami kaagad dahil madalas nga raw ay pila ang mga tao dito at maghihintay ka talaga ng mga bakanting mesa. Dahil sa 2 p.m. pa ang aming accommodation ay nag-decide muna kaming mag-lunch dito. Maisa-suggest ko nga sa inyo na bago kayo tumuloy sa inyong mga accommodations ay mag-lunch na muna kayo dito sa Grumpy Joe at nang sa ganon ay magpahinga na lang kayo pagdating ninyo doon. Akala ko nga nung una ay mahal dito pero dahil sa malalaki at madami nga ang kanilang per servings ay sulit na sulit naman ang inyong ibinayad dito. Masasarap nga din ang kanilang mga pagkain dito at ito nga yung aming pinakanagustuhan dito ay ang kanilang pork ribs na talaga namang sobrang lambot. Ang sarap din ng kanilang pizza na pwede kang mamili ng 2 flavors. At kung hindi mo maubos ang mga in-order mong pagkain ay pwede mo itong ipabalot sa kanila for take-out. Sumunod ay pumunta na kami dito sa aming naibook na accommodation sa Tabok, San Juan, La Union. PM ka. Hello. Dito nga pala kami nag-book sa The Lair at magkakaroon ako ng separate na video tungkol dito. Ang masasabi ko lang sa ngayon ay sulit na sulit ang aming pagstay dito sa loob ng 22 hours. Nagpahinga na muna kami dito at noong kinagabihan ay pumunta kami ng Kabsat para doon mag-dinner. Dito nga ay maraming mga tao kung kaya't kailangan mo talagang maghintay ng bakanteng mesa. Kailangan nga magpalista nga muna dito sa gwardiya at maghintay na lang na tawagin ang iyong pangalan. Pinoy food ang kanilang ino-offer na pagkain dito. Hindi nga ako masyadong nakapag-video sa itaas dahil madilim. Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga in-order naming pagkain ay pansit ang nagustuhan namin at masasabi kong sulit sa kanyang presyo. Ang ibig sabihin pala ng Kabsat ay kapatid. At dahil ang Kabsat ay nasa beach front, dinadayo ito ng mga turista dito para masaksihan ang paglubog ng araw. Sinasabi nga nila na ang San Juan, La Union ang may pinakamagandang sunset sa buong norte. Pagkagising namin ng umaga, pagkatapos naming mag-almusal ay sumaglit kami dito sa gilid ng dagat. Hindi nga nakapagtataka kung bakit tinawag ang La Union bilang surfing capital of the North dahil sa malalakas ang alon dito. Kinabukasan, 12 noon ay nag-check out na kami. At para masulit namin ang aming pamamasyal dito sa La Union ay pupuntahan namin ang Imuki Island. Ang Imuki Island po pala ay nasa Barangay Parawer, Balawan, La Union. Dito kayo makakakita ng maraming souvenirs na pwede nyong ipasalubong. Mabibili talaga. Hindi meron. Ito magkano to dito? Ito? Katulong naman tayo doon kay Ali sa Ali. At para ma-enjoy nyo ang inyong pamamasyal dito ay i-avail nyo ang kanilang bangka tour. Sa kalating oras pupuntahan natin to. Number 13, number 12. 1,000. Di 1 hour naman po to. 250 di bali 1,250. Makakaiba pala. Pag hindi natin isasali yung crystal. Magkasali naman po lahat po yan 1,550. Maximum 6. 7 po kami pero ito bata. 7. Okay, consider. Dalawa yung maliit. Consider na natin. Bago po pala kayo pumasok dito ay kailangan nyo magbayad ng 50 pesos environmental fee sa adults at 30 pesos naman sa mga estudyante. Sa kabuuan ay masasabi kong nag-enjoy naman ang lahat sa aming pamamasyal dito sa La Union. Sulit naman ang 2 days and 1 night na pamamalagi namin dito dahil marami na rin ang aming mga napuntahan. Hanggang dito na lang muna. Kita tayo sa aming mga susunod na gala. Maraming salamat. Keep safe and God bless.